Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli, Lunes na naman at narito po ang inyong lingkod upang magbahagi ng salita ng Diyos na ipinahayag sa akin ngayong araw na ito. Ito po ay mababasa at makikita natin sa Aklat ng Juan, Kabanata 16, talatang 33, na ang sabi po roon ng Panginoong Jesus, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In this world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." Pinagpala po ang salita ng Diyos at ito po ay pinamagatan kong fearless to become fearless. Yan. Fearless to become fearless, na kung i-translate natin sa Tagalog ay bawasan daw po natin yung ating pagkatakot upang tayo ay magkaroon ng tapang o yung tinatawag na walang takot. Yan. Sa nangyayari po sa ating paligid sa ngayon, napakaraming bagay ang nagaganap sa buong mundo. Napakaraming bagay ang rason para tayo ay magkaroon ng tinatawag na takot. Napakaraming bagay ang hindi natin mapasusubalian. Minsan, ito ba'y tama? Ito ba'y totoo? O minsan ay hindi na natin alam kung ano yung ating paniniwalaan. No? Pero nga, napakabuti ng ating Panginoon. Dahil nga po, doon sa ating pag-uusapan na fearless, to become fearless, ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na kapanatagan dahil yun ang sabi ng Panginoon. At kung ikaw ay wala pa sa Panginoon, abay, kinakailangan mong tanggapin na ang Lord sa iyong buhay para nang sa gayon ay maramdaman at maranasan mo itong tinatawag na walang takot sa ano pa mang bagay, dahil ang Diyos nito na siyang tumawag at pumili sa atin ang naghayag na sa lahat ng pagkakataon kung tayo isa sa Kanya, ang kapayapaan, ang kapanatagan ay laging isa sa atin. Paano nga ba natin makakamit o matatamo yung tinatawag na fearless o yung walang takot sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating paligid? Una po, to become fearless, sabi nga pong ganon, meron po tayong tatlong bagay na bibigyan ng diin. Una po, yung sinasabing stronger than ever in our relationship with God. To become fearless, we have to be stronger than ever. Kung malakas na tayo, mas palakasin at patatagin pa natin yung ating relasyon sa Diyos nito na pumili at tumawag sa atin. Hindi mapapasugalian ng isang bagay na hindi lahat ay pinili. Hindi lahat ay tumugon sa panawagan ng Diyos. Pero ikaw na nakasumpong nito, ay kinakailangang maging mas matatag pa sa panahong ito na kung saan ang sabi nga pong ganun ay malapit nang dumating ang ating Panginoon at naririto na yung lahat ng hudyat sa pagkakaroon ng tinatawag na rapture of the church. No? So ang ibig sabihin, kinakailangan magkaroon ka ng tamang relasyon ngayon na mismo. Tamang relasyon sa Diyos nito na lumikha ng langit at lupa. Nang sa gayon ay sabi nga, masabi natin sa ating mga sarili. Sabi nga sa James chapter 1 verse 2 and 4, "Count it all joy when you come into various trials." Sabi nga pong ganun. Ang ibang tao hindi lang maintindihan, pambira, puro na nga trials, persecutions ang nararamdaman mo sasabihin pa, count it all joy. Hindi yan mararamdaman ng isang pangkaraniwang tao, kundi ng mga Kristiyano lamang. Dahil sa ating pagbata ng mga problema sa mundong ito at sa ating buhay at sa pang-araw-araw nating ginagampanan, tumatatag yung ating pananampalataya. At dito tayo nasusubok doon sa tinatawag na patience or perseverance na meron ang bawat mananampalataya. Kasi kung wala ka nito, hindi ka masasabing at tunay na disipulo ni Kristo. Dahil ang lahat ng nag-follow sa Kanya ay mararamdaman at mararanasan ang mga bagay na ito. Kaya nga sa ating buhay Kristiyano, sabi nga po ganoon, sa bawat pagkakataon na tayo'y nagtatagumpay, sa bawat pagsubok nating pinagdaraanan, napakasarap isipin na ang Diyos na tumawag sa atin na hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan. Pangalawa, how to become fearless. Sabi nga pong ganon,
ay sinasabing standing firm in the faith. Yan. Ano nga ba yung faith na ito na siyang nagiging dahilan upang tayo ay magpatuloy pa sa mundong ito habang hindi pa dumarating ang ating Panginoon? Sabi nga pong ganon, yung iba sa nangyayari sa ating paligid sa ngayon ay nagdudwindle na o humihina o nawawala yung kanilang pananampalataya dahil hindi na maunawaan ng ibang tao kung ano na nga ba yung nangyayari. Pero tayo mga tunay na pinili ng Diyos, tunay na tinawag ng Diyos, ay nagkakaroon pa ng mas matinding paglaban sa ating buhay Kristiyano. Dapat daw po araw-araw nino-nurture natin at kinukultivate natin yung ating pananampalataya in a daily basis. Yan, araw-araw daw po. At paano nga ba? Ano nga ba ang magiging kapahingahan natin kapag tayo ay nakakaranas ng iba't ibang klaseng pagsubok? Susumpungan natin na kapag tayo ay nagbabasa ng kanyang salita, ng kanyang mga pangako, at patuloy natin kinukultivate or inaalagaan or pinapalago yung ating pananampalataya, nagkakaroon tayo ng iba't ibang pananaw sa buhay at nagiging positibo yung bagay na nasa ating paligid. Amen po ba? Di po ba? At talaga namang nararamdaman natin na ang Diyos na ito na tumawag at pumili sa atin ay patuloy tayong pinatatatag sa ating buhay espiritual. Amen. At dahil po dito ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na exercise of faith sa ating buhay sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita araw-araw at pagkakaroon pa rin po ng ating tinatawag na pag-aaral ng kanyang salita or yung tinatawag natin na memory verse natin. Kahit na matagal na tayong Kristiyano, dapat meron pa rin tayong ganito, no? At patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos araw-araw. Hindi lang yung mga bagong Kristiyano, kundi lalo na tayo mga matatagal ng Kristiyano. Sabi nga, kung gusto natin na bigyan ng lugod ang ating Panginoon, patatagin natin yung faith na ito na meron tayo sa Kanya. Sabi nga ng Hebrews 11:6, gusto nating i-please ang God, kinakailangan yung ating pananampalataya. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, social, physical, emotional, psychological, spiritual aspect ng ating buhay, kinakailangan ay maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Sabi nga ni Pablo kay Timothy, sabi niya, fight the good fight of faith. Buba? No? At ang pangatlo, kung nais natin na magkaroon ng tinatawag na fearless life, yung walang takot, yan. Securing every possible means in this age, kasi napaka-busy na ng tao, to remain standing fearless. Yan. Paano nga ba natin isi-secure lahat ng mga possible means para tayo ay manatiling nakatayo nang walang takot sa mundong ito? Sabi nga pong gano'n, laging dapat nating tandaan na magkaroon tayo ng tinatawag na tamang relationship sa ating Panginoon. Gamitin natin ang lahat ng kapamaraanan, gadgets, FB, Messenger, everything, radio, TV, no, na ihayag ang mabuting balita sa ating mga buhay bago maging huli ang lahat, dahil alam natin Jesus is coming so soon, so we have to be fearless in all aspect para nang sa gayon hindi tayo madatnan ng ating Panginoon na tutulog-tulog. Amen po ba? So sa ating buhay Kristiyano, alam ko na isang simpleng kapamaraanan lamang po ito, pero alam ko na ito ay buhay na buhay sa buhay ng bawat mananampalataya. At ito yung ating buhay na sa ngayon. Hindi na ito mawawaglit, hindi na ito mawawala, hindi na ito magbabago pa. Dito na tayo nabubuhay sa mga bagay na ito. And we have to remain fearless in spite of what's happening in our midst, in our world today. So, sa pagtatapos, ang akin pong masasabi, be strong and fearless
in the chaotic world, knowing that the God we know and serve is unchanging and faithful. Siya yung nangako, He will never leave us nor forsake us. He will fight for our battles. So, sa lahat po ng merong laban sa ngayon, stand fearless. Sapagkat alam natin ang Diyos nito na nangako sa atin ay hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Salamat mo ng marami sa lahat. And God bless everyone. Until next Monday.